struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. And His joy is gonna be my strength. Though the sorrows may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. You say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maraming salamat. Lord, hindi kami titigil ng pasasalamat, pagbigay ng papuri sa iyo, Panginoon ko. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga binigay mo sa amin. Lord, we're praying for a brand new spirit this new week. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, and we thank you, Father God. Hallelujah. Yes, God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay. Magurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati
natin ang Panginoon. iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Dahil talagang hindi naman po kami nag-usap ng ng praise and worship team pero pati sa mga awit natin nakita doon, namalas doon ang kadakilaan ng Panginoon. Yung ating teksto sa John chapter 1 verses 1 to 5 binasa ka kanina. At ang title ng message natin ngayong umaga ay The Answers Are in the Beginning. The answers are in the beginning. Matagal mo pinag-ilayan ito yung text natin ngayon. Sana binabalik ako parati dun sa yung unang pinagkit na beginning.
sa Genesis. At parang hinihingi ko sa Panginoon, Lord, ano ba yung ipinapahayag mo sa akin ngayon? At ano ba ang kailangan namin, O Diyos, sa itong year 2023? Well, anyway, sa Genesis chapter 1, verse 1, NIV, in the beginning, God. In the beginning, God. What a powerful way to start the book of all books, the book of Scripture, the Bible. Ang pangunahing apat na pananalita o katagang ito ay naglalaman ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan ng sangkatauhan noon, ngayon, at darating pa. It holds the answers to everything. Binigyan pa ito ng ganap na sangkap ng John chapter 1, verse 5 sa teksto natin ngayon, na nagpapahayag na si Kristo Jesus ay naroon na sa simula pa. John chapter 1, verse 3, mabuting balita ang Biblia. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Everything was created through Him. Ang expanded version nito, pinahayag ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 1, verse 16. Nababasahin ko naman sa Mabuting Balita 2005. At itong pagkasaling, Colossus 1, verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Si Kristo Jesus ang tinutukoy dito. Everything was created through, by Him, and through Him, and for Him, by Him, and for Him. Kaya kahit tayo, nilikha tayo para sa Kanya. Nilikha ka para kay Kristo Jesus. At walang sino man o anumang bagay na nilikha na hindi para sa Kanya. Everything was created by Him and for Him. In the beginning, God. Alam niyo, nung paulit-ulit yung binabasa, talagang parang dumadagmugtong na earthquake ito. Sa simula pa, naroon ang Diyos. Sa unang pagsama natin, ngayong taon, 2023, nais ko kong namnamin natin at pagnilayan yung mga katagang ito. In the beginning, God. Ano ba ang sinasabi nito sa akin personally? Una, apart from God, we are nothing. Apart from God, we are nothing. Cliché na to eh. Madalas na natin madinig. Nevertheless, it does not lose its truthfulness. It is always true. Ang katotohanan ito ay hindi magbabago. Kung wala ang Diyos, wala ka ngayon. Wala tayong lahat ngayon. Wala. Kahit tanggihan mo pa ang katotohanan ito, it will not change the fact that God has always existed from eternity past to eternity future. At mananatili siyang Diyos magpakailanman. Mananatili siyang Diyos magpakailanman. So let God be God. Because He is God. Mananatili siyang Diyos magpakailanman. Sa verse 1 ng ating scripture reading ngayong umaga, John proclaimed that Jesus was fully God and fully man.
Fully God and fully man, hindi kalahati. Siya'y ganap na tawad, ganap na Diyos. Ito yung sinasabi ng John chapter 1. Although Jesus took upon himself full humanity and lived as a man, he never ceased to be the eternal God who has always existed. The creator and sustainer of all things, the source of eternal life. Nananatili siya, naroon. Kaya minsan, may mga version sa Bible na parang hindi na nakuha yung concept nito eh. Kasi ang translation hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya hinubad eh. Diyos pa rin siya. Kahit siya nagkatawang tawag, Diyos pa rin siya, kaya lang hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Nabuhay siya isang tao para ipakita sa atin at ipamalas, sa diablo na mabubuhay siya ng matagumpay. Kaya nga, perfect sacrifice siya. Perfect sacrifice. This is the truth about Jesus, and it is the foundation of all truth. Dito nakaangkla lahat ng katotohanan. Dito nakaangkla lahat ng katotohanan. Alam niyo, ito din yung katotohanan na pinahahawakan ko. Bakit ko nasabing the answers are in the beginning? Because in the beginning, Jesus Christ was already there. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, yung international version. The answers to all our questions is in Christ. Pahayag ni Kristo Jesus sa Revelations 22, verse 13, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Lahat tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino pa ba ang lubos na nakakaalam sa atin? Nakakaalam sa atin. Sino pa ba? Kundi yung lumalang sa atin. Right? Ano ba? So, siya lang ang tunay nakakaalam kung anong nangyayari sa atin. He has all the answers to all our questions. Sapagat naroon na siya, doon pa man. At hanggang magpakailanman, naroon pa rin. Apart from God, we are nothing. Kung hiwalay ka sa Diyos, wala na mangyayari. Pero alam nyo, pagkamat nagidinig natin to, sa buhay natin, sometimes, ini-checkwear natin siya sa mga natin, no? Sa mga ilang activities natin. May ilang bagay na talaga, Panginoon, akin ito. This is mine. Ako ang hahawak nito. Ako magdidesisyon. Alam sa lahat ng bagay, inilalapit dapat natin ito sa Kanya. Kasi wala naman tayo kung wala siya. Ano ba ang sangkatauhan? O ito ang eternity, no? Walang katapusan doon sa simula, walang katapusan doon sa katapusan, no? Wala, no? Ano po ang sangkatauhan, buhay ng tao? Isang tuntok lang doon. Isang tuntok lang. Kaya lang pinapahalagahan pa rin ng Diyos. Tatanong kayo, bakit maniligka ng Panginoon ang lahat? Isa lang. Nandun sa John 3:16 yun For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa ibang versions, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sa language in heaven, again, huwag na. Japan yun Hindi yan language in heaven, niloko na tayo. Pero ito ba sinasabi, no? Sa simula pa. At saka,
For God so loved. Alam mo ba nilagay yung so loved doon? Kasi nagpapakita yung mga matinding pag-ibig eh. Matinding pag-ibig. Kaya yung ibang version ang ginamit eh pagsinta. Kasi yung first time na umibig ka, alam mo ba yung first time? Eh hindi pa yung buong buhay mo talaga, yung buong pagkatao, nakatutok lahat talaga doon eh. Hindi talaga yung buong life mo naroon. Yung devotion mo eh, nandoon sa yung iniibig. Parang nakita ko muna si Sister Cora eh. Talagang pumasok siya sa loob ng nag-focus lahat ng aking attention sa kanya. Una-una. Ang kanyang buhok sumusunod sa hangin kasi may letter pan. Sa pelikula siya. Na-captivate ako. Yung ganun na bagay. Pero nakaka-captivate pa rin ba kayo ng Diyos? Kaya ba talagang nagpupuno pa rin mga whenever you worship Him. Pag kayo po sumasamba sa Kanya, wala parang yung buong pagkatao. Tanay tatando doon sa Malakias na Malakay. Alam niyo ba yung isinumbat ng Panginoon sa mga high priest noon, mga pare? Yung blemished sacrifices. Blemished sacrifices. Naghahandog sila ng mga kordero o mga tupa na merong defekto. Kailangan handog mo yung malinis no, talagang maayos. At sinabi nila, at sa kanilang pag-isip, okay na yan. Okay na yan. Nagiging ritual na lang. Wala na yung puso doon sa kanilang ginagawa. Kasi sabi ng Lord, I don't want your blemished sacrifices. Kasi sinasabi yan sa atin pagsama mo dapat, todo-todo lang. Focus ka sa iyong Panginoon. Your heart, your soul, your mind, everything. Even as you serve Him. Lalo na sa pang-araw-araw pag umuhay natin. Kaya connection sila ng Lord sabi ko, hindi ko gusto yung ginagawa nyo. Kasi from every part of the world, itataas ang pangalan ng Panginoon. Incense of praise will be raised upon Him. Ito yung ito yung dahilan bakit winestyon ng Lord. Malaki na siya, last chapter yun ng Genesis. Yung blemished sacrifices. Ito po yung dahilan kung bakit ngayong baga din. Hindi ako mag-proclaim ng church-wide fast natin. Itong nakaraang December, talagang talagang toxic December sa akin. Nagkasakit po ako nagkasakit ako. So, hindi ko masyadong nabigyan time na meditate at tumulong sa Panginoon upang humingi ng direction natin sa prayer time natin ngayon. Kadalasan prayer ko lang, Lord, grant us healing. Kasi nagkawa na kami natin. The Lord granted us healing. Ayaw ko mag-proclaim ng church-wide fast natin ngayon na hindi ako nakahanda. Isa pa, nasa medication ako, hindi ako pwede mag-fasting. But then, kinikilala ko rin na mga iba sa atin dito, sanay na ginagawa na ito Mamaya, iyalang si tulidig sa inyo Hindi natin pipigilan ang lahat ng gusto mag-practice pa rin ng fasting. Ito
itong January nito. Kasi yung umpisa natin, fasting and prayer, di ba? Hindi natin yan. Kaya nga magpo-post pa rin kami ng mga ng mga guidance dito paano gawin. Merong mga churches na ginaganap ito. Kung gusto nyo sabayan niyo po. CCL, Victory, sino bang mga gumagawa, sabihin nila lang. We will encourage yung sa mga personal. Hindi mo na sa ngayon. Hindi mo na this year. Yet after having said that, tapos na sabi hindi naman mas bumabanal ka pag nagpe-prayer and fasting ka. Hindi naman mas banal ka kaysa sa hindi gumagawa ka. Kasi yun isang isang pagbibigay ng praise sa Panginoon, worship. So anyway, ito yun, yung pagka ikaw yung maharap sa Diyos, nandun pa ba yung pagdanasa? Sa mga kasal ko, pagkatapos ng declaration, may sarili kong declaration. Tinatanong kong lalaki ang ganito, ikaw, lalaki, nanangako ka bang hindi ka natitingin sa sino mang babae na kasing lakit ng pagtingin mo nung una mong nasilayan ang kanyang kagandahan? Anong sinasabi? Pero alam nyo, ayun yun Alam mo yung first time you had an encounter with God, first encounter nyo, through Christ, hindi pa yung, hindi mo, yung kailangan harap-harapin mo siya. The fire is there, the joy is there. Itong 2023, huwag mo naman pilitin gawin. Hindi pinipilit gawin yun Kasi yun galing sa puso na ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Apart from God, we are nothing. Wala. Pangalawa, God can make something out of nothing. Kayang lumikha ng Diyos ang isang bagay sa wala. Ginagawa yun. Ginagawa ng Panginoon. Kaya nilikha ang langit at ang lupa. Ano ang raw materials niya? Nung ginamit niya anong nilikha ng langit at ang lupa, may raw materials ba siya? Sabihin mga, di ba, pagka manufacturing ka, kaya gagawa ka ng kotse, di kailangan ng mga bakal. Wala Out of nothing, God did this. Nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niya ito sa wala. Bumigkas lamang siya. At ito'y nalikha. Hindi niya kailangan ng materials para magawa ito. Alam niyo, isa sa mga scripture verses na madalas kong pinangahawakan, sa panahon ng kawalan, tumada naman tayo sa tagtuyot Lahat naman tayo tumada sa tagtuyot So, sa panahon na parang wala ka nang makitang possibility paano mangyayari isang bagay. Yung Romans chapter 4 verse 17. Babasahin mo sa inyo sa English Standard Version. Sabi niya dito, as it is written, I have made you the father of many nations. In the presence of God, in whom He lived, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Sa New Century Version, ganitong pag-asali niya. The God who gives life to the dead and who creates something out of nothing. Something out of nothing. Walang imposible sa Diyos. Wala. Ito'y kaya niyang gawin. Kaya ngayon, nag-pray ko ngayong 2023. I pray, Lord, magkaroon na kami ng lugar para sa mga bata. Hindi ko alam kung saan mangyayari yun. Kung paano mangyayari, pero mangyayari yun. Kasi, mahal niya mga bata. Diba?
Suffer the little children to come unto me, for theirs the kingdom of heaven. Yung mga kids natin, mga children natin, I'm praying. I'm praying talaga. Minsan masyado namang masyado namang tawag dito, masyado aggressive na yung prayer. Ang prayer, Lord, i-close mo na yung isang mo sa baba. Parang gamit-gamit. Masyado naman, sobra naman yun, Pero minsan, gano'n na yung prayer. But I believe God can do that. Itong maliit na space na to, I believe God can, Pero siyempre, according to His plan, hindi sa plano natin. Hindi sa ninanais natin mangyari. Basta siya, gagawa siya. Nagtitiwala pa rin ako. Nagtitiwala ba kayo? Amen. Salamat sa mga nag-amen. Nagtitiwala ka. Kasi mga bata, kailangan din natin pangalagaan. The God who gives life to the dead and who creates something out of nothing. Dalawang bagay lang ang nais kong isa puso natin ngayon 2023. Dalawang bagay lang. Dalawang bagay. Ito din ang conclusion ng message natin ngayong umaga. Una, ipaparaphrase ko na, wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa Diyos. Wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa Diyos. Wala. Kahit sabihin mo, kaya ng lakas ko ito, meron kong mga na-accomplish sa buhay, pero walang kabuluhan ng buhay mo kung wala ka sa Diyos. Pangalawa, lahat ng bagay magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng bagay magagawa. Dadaan tayo sa iba't ibang pagsubok kaya 2023. Mga pangangailangan natin nandun din. Di ba magkakaroon yan ano naman yan given na yan Di ba given na yan? Kanina, nag-proclaim ako ng pagsasakatuparan na blessing ng Panginoon sa isang kapatid ngayon And I'm believing God will do it. I believe it. Pag nagpatotoo na lang siya dito, makikita niyo. I believe God will do it. Iniwala ka. Pagka ikaw nasa Panginoon, everything just falls into place. Everything falls into place. Ikaw nakakatanggap ng kanyang biyaya. Yung blessing ko, hindi naman pera lang Kasi tayo, material, Ewan ko, kasi ang inisip kasi ng ibang blessing, material agad hindi lang yun Isang part lang yun. Isa lang. Yung buwang pamilya, wala kayong sakit. Blessing yan. Nakakalakad ka ngayon. Yung gumigising araw-araw ng mga senior citizens. Mga senior, blessing yan Senior dito, gumigising niyo araw-araw, blessing. Meron kayo nakakain araw-araw. Yung mga kaibigan, church kayo. Dami. So many things. Do not just equate blessing with material things. Huwag na equate yan. Hindi lang naman yan Pag sinabi yung blessing ng Panginoon, yung buong pagkatao. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom, in stature, and favor with God and man. Wisdom, stature, favor with God and man. Social, spiritual life, tapos yung pag-iisip, pang-atawan, buhay. Kompleto, umilis sa Panginoon. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Una, wala kang magagawa. Recognize muna, wala kang magagawa. Pag wala, apart from Him. Pangalawa, lahat ng bagay magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Let us Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than we could all ask or imagine. Hallelujah. Grabe, Talaga yung ating Panginoon Meron isang pastor na nakilala, binabasa niya yung King James Version
Ang bigat, man bigat, sabi, ang bigat talaga ng salita. Ang bigat. Talagang, ito po yung mga bagay na gusto iwanan ngayon. Magsasama po tayo ng 2023. We don't know what God will do. But we know that He's there for us. Kapag-hawakan natin ang kanyang mga pangalan. As we close our worship this morning, sabi ko pagkatapos, mapapakinggan po natin mabasa muli ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Juan, kabanatang 1 hanggang 5. Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 5. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Pamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ang kadiliman. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Hallelujah.